matanggalan ng posisyon sa gobyerno at mawalang bisa ang kanyang pagiging senador. Bakit, mga kababayan? Ito po ha, buksan lang natin, mga kababayan. According kay Attorney Makalintal, wait lang ha, wait lang. Ito, mga kababayan, buksan ko lang. Ay, hindi na siya available. Deleted daw. Dinilit ng pero buti na lang at na-save natin. Ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo according kay Makalintal. Buti na lang na-save ko. Basahin nyo na lang po yan. Ayan po. Yan po ay sa Pilipinas Today na nakalagay. Campaign donation mula sa government contractors. Bawal, according kay Attorney Makalintal. Violation of the rule is an election offense which carries the penalty of 1 to 6 years imprisonment with no prohibition and disqualification to hold public office. Sabi ng veteranong election lawyer na si Romulo Makalintal. Naku po, mga kababayan, buti na lang naisip ko, ibinura pala ang post. Ito po'y galing sa Pilipinas Today, mga kababayan. Buksan ko lang ulit mga kababayan. Sana content isn't available at this moment. So binura nga, mga kababayan, na kakasabi lang ni Attorney Makalintal, Romulo Makalintal, na kapag tumanggap daw ng donasyon mula sa mga kontraktor sa gobyerno, ay bawal daw. Ito daw po ay magkakaroon ng violation of the rules is an election offense which carries the penalty of 1 to 6 years imprisonment with no probation and disqualification to hold public office. Diyos mio, mga kababayan. Ay, Diyos mio, Marimar. So, ano nga ba itong issue, mga kababayan, kay Chis Escudero? Ito po yung issue, mga kababayan, na posible daw na matanggal sa posisyon si Chis at makulong ng halos 6 na taon. Kasi nga, tumanggap daw ito. At ang sabi nga sa balita, mga kababayan, na almost 30 million daw ang donation ng isang construction company kay Chis Escudero nung siya ay gobernador pa ito sa kanyang lalawigan. Ito po. Ano nga ba itong company na to? Wait lang, may ads. Nagsalita na ang kumpanya, mga kababayan. Nagsalita na ang isa sa mga top contractor na sabit sa mga questionableng flood control project na siya rin kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Chis Escudero. So ito po mga kababayan, campaign donor. Magkano ba ang ibinigay? Almost 30 million plus po yun. Campaign donor ni Chis Escudero noong 2022, isang construction company. Nagsalita na po. So sabi nga ni Attorney Romulo Makalintal na ito po ay may violation po. Na posible pong ikakulong ni Chis ito ng 6 years at matatanggalan siya at hindi siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno dahil sa pagtanggap niya ng donasyon sa mga construction company na may kinalaman sa government project. Bawal po yun. Kasi bakit? Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, di ba, pag nag-apply ka ng seaman, lalo dyan sa Padre Paura, sa Maynila, para mauna ka sa pila, at para mapasok at makasampa ka, anong gagawin mo? Magbigay ka ng padulas. Ganun ang nangyari, mga kababayan. Sabihin niyo sa akin, hindi totoo. Sinong may mga kamag-anak seaman na pumunta ng Padre Paura dyan sa Maynila? Anong ginawa? Pagkatapos kumuha ng solas, pagkatapos nakapasa sa training lahat, nagbigay ng padulas para imbis na panghuli sa pila, mauuna. Ganun ang nangyari dito sa construction company na to. Nagbigay daw ito ng padulas. Kaya sila ay nakatanggap ng proyekto mula sa gobyerno kasi may padulas. Sir Joel CJ, ito po, pakinggan natin. Git ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
May official statement na ang Centerways Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Cheese Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo o kaso patungkol sa mga proyektong kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record nito sa public service. Pero base sa pag-fact check ng Billionaire News Channel, tila hindi totoo na never naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Base sa ilang local reports noong July 2022, minsan ang inimbestigahan ng sangguniang bayan ng Ginubatan sa Albay, si Lubiano at si Farida Co. Ang sabi ng construction company, lahat daw sila'y pasok sa standard at mga requirements sa government kaya nakatanggap sila ng project. Ngayon, ito iniimbestigahan ng sanggunian sa Albay kasi nga ang kanilang proyekto. Try nyong dumaan mula Tiwi Albay, papuntang Tabaco. Kita nyo yung tulay dyan na laging nasisira? Tapos ang idadahilan nila, dinaanan daw ng barkong ginto. Maniwala kayo? Mga kababayan? Try nyo. Mula Tiwi Albay, papuntang Tabaco Albay. Kita nyo yung kalsada dyan na may ilog. Tapos unahan palayan. Ang idinadahilan ng mga taga dyan ay kaya daw nasisira lagi ang tulay kasi daw dinadaanan daw ng barkong ginto ni Don Mariano. Kita nyo mga kababayan? Imposible naman. Kada 3 taon nasisira ang tulay. So kada 3 taon dumadaan ang barkong ginto. Sira lagi ang tulay. Ang dinadahilan nila, dinadaanan daw ng barkong ginto. Sira ba ang tulay o sadyang puro substandard ang binibigay na materyales? Kaya laging nabubulok ang tulay. Sino po ba ang construction company doon? Ito, pakinggan ninyo ito Kapatid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dahil yan sa isa umanong palpak na flood control project. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, may 2 pang proyektong nahawakan sina Lubiano at Co. sa Ginubatan. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. At isa na may target completion date na June 20, 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos. Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Centerways Construction and Development Incorporated at may pinagsama-samang halaga na 5.1 billion pesos. Nakita ninyo? 5.1 billion ang naitanggap dito sa kaibigan ni Chis Escudero na construction ni Lubiano. Pero ito'y iniimbestigahan ng Albay, yung iba ay puro palpak, yung iba hindi tapos, yung iba sira. Na umaabot ito lahat ng 5 billion na campaign donor ni Chis Escudero. Mamatel at Emily, maraming salamat po sa iyong 5 euro super sticker. Thank you so much po. 5 pound. Maraming salamat po. Kita ninyo mga kababayan? Bakit nga ba sinabi ni Attorney Romulo Macalintal na violation ito? Yung tumatanggap ng donasyon mula sa mga ito. Kasi palakasan po yun. Bawal po talaga yung ganun. Mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, tignan ninyo, mga kababayan, kanya-kanyang naglabasan ng mga baho nila, Kaya naman pala kung tanggol kay Sara, sabi ko nga, bakit kaya pinagtanggol nito mga senador itong si Sara Duterte? Bakit kaya ayaw ituloy-tuloy itong trial? Bakit ayaw nilang busisihin itong mga confidential fund ni Sara? Hindi ba kaya may connection sila dyan? Nagtatanong lang po. Hindi ba kaya ganyan din sila? Mga kababayan, alam nyo na po sa sunod eleksyon, 2028, alam nyo na. Kaya nga po siguro, disclaimer lang, nagtatanong lang po, kaya nga po ba ayaw ninyo na ituloy na litisin, kalkalin lahat ng mga ebidensya na ipinasa ng House of Representatives dyan sa impeachment complaint laban kay Sara kasi kayo ay isa din katulad sa ganyang senaryo. Kasi pare-pareho kayo may mga problema.
Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, tayo'y niloloko na nitong mga politisyang ito. Bakit? Yung baho ni Sara, kaya tinakpan nila kasi may baho din sila. Di ba? Yung baho ni Sara, kaya ayaw nilang kalkalin, ayaw nilang buksan, ayaw nilang himay-himayin. Diretso nilang basura, i-dismiss. Kasi meron din sila, lumabas na kay Marcoleta, lumabas kay Villanueva, lumabas kay Escudero. Sino pang sunod? 19 yun. Kung lumabas itong mga to, baka meron pang sunod. Nako po. May mga anomalya din kasi pala. Kasi pag kinalkal nila itong impeachment ni Sara, kakalkalin din ni Sara yung sa kanila. Kaya ngayon, no choice, kakampihan nila. Ganito lang naman mga kababayan eh. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, gusto ko sa impeachment ko bloodbath. Kaya pala si Sara matapang. Gusto ko, impeachment ko yung bloodbath. Kasi kapag ituloy ng mga senador, kakalkalin din ni Sara yung baho ng mga senador. Kaya na corner sila ngayon. Hawak sila ni Sara ngayon sa liig. Kaya ganyan sila ni Sara. Subukan ninyo. Tignan nyo, puppet ko kayo. 19 kayo ha. Ito, laglag ko to. Ito, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim, 7, 8, 9, 10. Meron pang 9 ulit. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya pala, ang impeachment ay binaliwala na kasi ang baho ng isa ay baho niya. Kaya pala. Kaya pala. Katiwalian mo'y katiwalian niya. Di mo malalabas ang baho niya. Kaya pala. Di ba mga kababayan? Hawak sila sa liig ni Sara. Naku po. So yun po ang sabi ni Attorney Romulo Macalintal. Meron pong violation ng ganito. Mismo sinabi, Ma'am Nora Nerida, hello po. Mismo sinabi ng Billionaire News na campaign donor ni Chis Escudero, itong si Lubiano, na tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno na mahigit kumulang 5 bilyon sa parte ng Albay region. Kita ninyo mga kababayan. Kaya pala, ang baho mo ay baho rin niya. Dito sa Pilipinas, kaya pala. Ang baho mo ay baho rin niya. Mga baugbilat! Kaya pala, ang baho ni Sara ay baho din nila. Di ba? Ito, sunod mga kababayan, speaking of baho. Ano nga bang mabaho?